Simula pa lang ng duty ni Leia sa Makati Healthcare Center. Isang nurse na nangangarap makatulong sa lahat. Pero minsan, kahit sa lugar ng tulong, may mga tao pa din na puno ng kasakiman. Pati malasakit ay ginagawang negosyo. Iha, akala ko ba libre yung gamot sa City Fund? Bakit pinagbabayad kami ni Mr. Liu? Oh? Libre po dapat yun. Ako na bahala. Titingnan ko po. Sige, salamat. Sige. Ano pala? Kalahati ng stocks agad na wala. Paano naglakaw ng tulong para sa mga tulad ni nanay nila? Yun nga rin yung pinagtatak ako eh. Ang daming pasyente yung nagtatanong sa akin bakit parang sila nagbabayad eh libre naman. Hello? Oo, safe naman tayo dyan. Basta siguraduhin mo na ma-deliver dito ang mga resibo. I-charge natin yan sa Malasakit Fund, kahit alam natin na galing sa donation yan. Sinabi ko sa'yo, paldo tayo ngayon eh. Diyos ko, ay napondo ng mga pasyente. Kinukurakot. Ang buhay talaga kayo. Sir, saan po tayo nalang? Dito na lang tabi-ibang na. Para sa mga resibo, palitan mo dito. Para madala natin sa pag-bill bukas. Paano po yung magawa sir? Tanggalin niyo yung maliit na natutugan para mabenta natin yan sa labas. Yes, no, sir. Ano yun, Gwen? Sino yan? May tao ba dyan? Hindi po. Gusto ko pag sinanong na tulong sa Malasakit Fund ba? May sakit po kasi anak ko. Processing po yan, ma'am, para mapabilis. Kung ayaw niyo pong tumagal yan ng linggo, bayad na lang po tayo. Ma'am, libre po dapat yan. Wala pong bayad ang tingnan mula sa Malasakit Centers. Utos siya ng Mr. Lim, kaya kung ayaw mo masisante, sumunod ka na lang. Mapalit na rin po. Ikaw ba si Leia? Leia Tabo? Opo, ano po kailangan niyo? Nakita ko video mo kagabi. Ako si Agent Lara Sanchang, NBI. Kayo po ba ang nakatanggap ng email? Kailangan ko ng tulong mo. Alam mo yung sistema nila. Delikado to. Marami nang takot kay Sir Lin. Mas delikado kung mananahimik tayo. Madaming mga pasyente ang namamatay dahil sa kakulangan sa gamot. Sige, tutulungan kita. Para sa kanila. Lahat ng files na survey, kahit na buti ng ilang. Huli kami. Huli kami sa bagay. Kasi po mga pasyente. Yes, Leia, ano ginagawa mo dyan? Nag-aayos lang po ng tires. Okay. Kinabahan ako doon. Bakit ko kailangan may bayad and hindi ko nakakay? Hindi kasi utas ni Sir Lin. Kung ako sa inyo magbayad na po kayo para mabilis na proseso. Sige, ganito. Ito na lang ako.
Kaya salita ng alam. Pinakasabi na sa iyo, sabay naratan ko sila. Manilihay daw sila yung nasa. Talaga? Parang siya na. Ano mo? Wait lang, kukunin yung gamit mo. Tigil! Ha? Huli ka na, Lynn. Anong ginawa ko? Ha? Sa mundo na puno ng katiwalaan, minsan ang tunay na bayani ay yung tahimik na lumalaban para sa tama. Salamat kayo. Hindi ka lang nakapagdahil sa sana. Nakapagligtas ka pa ng mga buhay. Hindi lang para sa akin. Para sa lahat ng pasyente na walang process. Ang tapang ay hindi laging sa baril o bala, kundi sa puso na hindi natatakot kumilos para sa tama. Even with the Republic Act 11463 in place, corruption cannot be eliminated by laws alone. A law can define what should happen, but it cannot guarantee what actually happens inside hospitals, offices, or construction projects. In low and middle income countries like the Philippines, corruption grows from many interacting factors. Low salaries, weak supervision, underfunded facilities, diversion of supplies, informal payments, and the absence of strict monitoring. Health systems are complex. They involve patients, health workers, suppliers, payers, and policymakers. And corruption can occur at any point. Those most affected are always the same: the poor, the sick, the elderly, and the most vulnerable patients who rely on free public health services. The impact is devastating. Medicine shortages, long waiting lines, delayed treatments, wasted government resources, weakened public trust, and poorer health outcomes, including preventable deaths. To truly address these issues, we must strengthen the implementation, monitoring, and culture behind the law. This means building systems that cannot be easily manipulated, enforcing real consequences for violations, increasing salaries to reduce need-based corruption, empowering communities to monitor services, and creating transparent digital systems that remove opportunities for fraud. A law is only as strong as the people who uphold it. So fighting corruption requires not just policy, but accountability, vigilance, and collective action.